Hello everyone sa mga kukuha ng study permit. Kung kayo ay visitor visa holder, tas tinransfer nyo sa international student, yung visa nyo dito sa Canada, ito yung gagawin nyo. First, pupunta kayo kung saan man yung port of entry na malapit sa inyo. Yung ginawa ko sa akin, kasi mas malapit kami sa Niagara Falls, so doon kami kumuha ng study permit. Nung na-approve na yung study permit ko at na-receive ko na yung letter of introduction, pinrint ko yung mga documents ko, and then pumunta kami sa Niagara Falls. Para hindi kayo maligaw, i-search nyo yung duty free. Kasi yung duty free sa Niagara, magkatabi lang yung immigration tsaka yung duty free. So dito sa picture, sa right side, papasok kayo dyan. Nakita niyo yung parang ang tawag ba nito? Basta ito, sa right side, lalagyan ko ng arrow. May makikita kayo dyan, lane to USA. Pasok lang kayo, and then, kailangan nyo ng $1 coin para mag-open yung door. And then, diretsuhin nyo lang yan. So, lakad kayo hanggang ma-reach nyo yung border ng USA. Pagpunta nyo doon sa border, sasabihin nyo lang doon sa officer na I'm here to flagpole, ganun. Kahit wala kayong US visa, okay lang. So, pag punta nyo sa officer, sabihin nyo I'm here to flagpole, and then bibigyan kanila ng papel na dinay kanila sa pag-entry ng USA kasi nga wala kang USA visa. Okay lang yun. Kasi yung papel na yun na dininay ka, yun yung ipapakita mo sa immigration ng Canada. So, nung nakuha ko na yung papel, bumalik ako dito sa enteran ko na lane to USA. May officer din dyan na mag-interview sa'yo. Bakit ka nag-flagpole? Anong reason? So, sinabi ko lang na I'm here to get my study permit. So, mag-ingat kayo sa mga isasagot nyo dapat kung ano yung tanong nila, yun din yung isasagot nyo. Nung sa part ko, sobrang kinabahan talaga ako na parang nag-stutter ako, and then parang yung English ko naging level 1. Alam mo yun, parang naging kinder yung English ko nung time na yun kasi sobrang kaba ko. So after ko sa immigration na yun, lumabas ako kasi sasabihin niya sa'yo na, okay, give this paper doon sa immigration officer. Sila ang magde-decide sa'yo kung ibibigay nila yung study permit na nire-request mo. Okay, paglabas mo, may makita kang daan dyan papuntang immigration officer. So, lakad ka lang, then pasok ka dyan sa immigration officer. And sabihin mo lang ulit na I'm here to get my study permit. Then ipakita mo yung passport mo, mga document, passport mo lang. And then tatawagin ka lang nila pag time mo nang i-interviewin. And then hihingin nila lahat yung mga documents. Yung letter of introduction mo, yung letter of acceptance sa school, yung provincial attestation letter, yun yung hiningi nila sa akin. And then, receipt ng pagbayad mo ng first semester ng tuition. And then, kung like ikaw yung mag-sponsor sa sarili mo, yung bank statement mo. And then, kung sakali naman, iba yung nag-sponsor sa'yo, like yung parents mo, yung tita mo, need mo rin i-print yung bank statement nila para ipakita mo doon at saka yung letter of sponsorship. Huwag mong kalimutan na i-print iyon kasi nahanap talaga nila. So yung nag-interview sa akin na pangatlo, yung sa pinakalas na smooth lang siya, pero syempre grabe yung kaba ko, grabe yung pray ko talaga na sana hindi ako ma-deny kasi 14 days na lang yung sa passport ko na kailangan ko nang mag-exit kung sakali hindi ako ma-approve. Ayun. So far na binigyan naman ako ng officer ng study permit ko. And then,
Ayun guys. So share ko lang din yung sinabi sa akin ng USA officer. Medyo galit siya nung time na pumunta ako kasi nga, Sabado ako guys pumunta. Then sabi niya, why today nga, Saturday? Sabi ko, kasi yung magdadrive sa akin, nasasama sa akin sa Niagara, yun lang yung day off. So, yan, ang dami pa niyang sinasabi na basta parang nainis siya na pumunta ako doon. And then parang may side comment siya nung palabas na ako sa door. Sabi niya, if they don't approve you, don't come back here. Ganun siya. Pero hindi ko sure kung sa akin ba talaga yun or sa ibang tao. Pero kasi ako lang mag-isa doon na, na tao. Walang ibang mga pumasok doon sa immigration officer. Ako lang. So feeling ko sa akin niya talaga sinabi niya na if they don't approve you, don't come back here. Huh? Anyway, at least nakuha ko naman yung study permit ko and I'm so happy. Yun lang guys, if you have any question, just comment down below and don't forget to subscribe on my YouTube channel para kung sakaling baguhan din kayong international student dito sa Canada. Thank you!